Lucille? Ikaw ang nagpadukot sa akin? Oo. At ikaw, buhay ka pa. Nakakapagsalita ka din. Paano nangyari to? Lucille, bakit mo ginagawa sa akin ito? Pakawalan mo ako dito. Kailangan ko makausap ang inay mo. Hindi na kayo mag-uusap. Hindi na kayo magkikita dahil hindi kita pakakawalan. Mamamatay ka na. Bakit mo nasasabi yan? Tatay mo ako! Tatay nga kita. Pero kahit kailan, hindi mo pinaramdam na anak mo ako. Hindi totoo yan. Ano hindi? Mula nung bata pa lang kami ni Ina, si Ina lang ang paborito mo. Si Ina ang mabait, si Ina ang magaling, si Ina ang tama. Tapos ako lagi akong mali. Kaya gumawa ako ng paraan para mawala na siya. Ikaw ang nagtapon sa kanya sa ilog? Oo. Ako nga. Dapat namatay na lang siya eh. Kaya lang, nabuhay pa siya. At bumalik siya para guluhin ng lahat. Pero ngayon, siniguro ko na hindi na siya makakabalik. At ikaw na mahal kong tatay. Huwag ka nang umasa na magkikita pa kay inay, ha? Dahil hindi ko hahayaang mangyari yun. Ako na lang matitirang pamilya ni inay. At ako na lang ang mamahalin niya. At ako ang magmamana ng lahat ng ari-arian niya. Napakasama mo! Wala kang utang na loob! Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, pinalaki ka namin ng maayos! Itinuloy ka namin bilang tunay na anak! Anong ibig mong sabihin, ha? Oo, Lucille. Hindi ka namin tunay na anak ni Marisa. Ampun ka lang. Oh, gabi na. Mukhang ang lalim pa yata ng iniisip mo. Ganyan ba pag manager na? Hindi. Hindi trabaho yung iniisip ko. Alam mo, Sestong, nagiging isang malaking palaisipan sa akin yung nangyari kay Mang Cardo eh. Biruin mo ha, namatay na siya sa ospital. Tapos nawawala naman yung bangkay niya. Tapos ang sabi nung katulong, dumating daw dun sa bahay nila. Naglalakad at nakakapagsalita pa. Ano yun, multo? Yun yung sabi nung katulong. Pero hindi, duda ako dun. Namatay na sa ospital eh. Tapos biglang dadating sa bahay. Di ba baldado yung si Mang Cardo? Yun na nga ang nakakapagtaka. Hindi niyo ako tunay na anak? Anak ka ni Susan. Na anak ni Nana Celia. Nung umalis si Susan, ipinakiusap ka ni Nana Celia sa amin na tumayo bilang magulang mo. At tinanggap ka namin ni Marisa. Pero kahit kailan, hindi ka namin tinuring na iba. Kaya pala wala akong naramdaman na pagmamahal sa inyo. Kahit hindi niyo ako tunay na anak. Hindi totoo yan, Lucille. Pinahal ka namin. Pinahal ka namin na parang tunay na amin. Ikaw ang sumira sa pamilya natin. Ikaw ang nagtapos sa tunay naming anak. Sino kayo na walang utang na loob? Sino kayo na masama? Ha? Lucille! Lucille! Hindi pa huli ang lahat! Pwede ba tayo mabuo ulit?
Ang pamilya natin, ikaw, ako, ang nanay mo, si Ina. Lucille, anak! Huwag mo akong tatawaging anak! Dahil hindi kita tatay! Lucille, kahit ano pa sabihin mo, kahit ano pa nagawa mo, pamilya pa rin ang turing ko sa'yo. Anak pa rin kita! Sabi na huwag mo akong tatawaging anak! Tay, hindi ko kayo matayo. Ayos lang ako, anak. Tay, totoo bang hindi ko tunay na kapatid si Ate Lucille? Oo, anak. Totoo yun. Kaya ba siya galit sa akin? Hindi, anak. May mga maling iniisip lang ang Ate Lucille mo kaya siya nagkakaganyan. Pero galit na galit siya, Tay. Natatakot ako sa sitwasyon. Baka kung anong gawin niya sa'yo. Ilang beses niya ako pinagtangkaan, Tay. Ngayon, kayo naman. Siguro kailangan ko umalis para humingi ng tulong. Ina, wag. Delikado yung iniisip mo. Tay, huwag kayong mag-alala. Babalikan ko kayo. Hihingi ako ng tulong. Ina! Ina, wag! Ina! Ina! Ano? Pangit naman itong parami na bigay mo, pre. Ikaw, kaya mo yan? Eh, panalo ka na eh. Ayan lang eh. Try natin yan. Ito. Hoy! Tigilan niyo na nga yan! Ano ba kayo? Puro kayo laro! Sige, dispatchahin niyo na sa loob! Dispatchahin agad? Di ba yun ang sinabi ko? Eh, akala ko ba kidnap for ransom to? Boss, mayaman ang asawa nito. Pwede natin pagkakitaan na malaki. Eh, total, kidnapping na rin pinasok natin. Ba't di pa natin lubusin? Sayang din kikitain natin, no? No? Sige. Hihingi tayo ng ransom. At kung ano man makuha natin, paghahati-hatian natin. Yun. Antayin niyo lang instructions ko, okay? O ba't nandito kayong lahat? Di ba dapat may nagbabantay doon? Bantayan niyo kaya yun! Bantay mo na. Tara. Itong mga to? Tamad. Hindi gumagana ang kapangyarihan ni Gwendina. Maliit pa rin si Dwarfina. Buti na lang nakagawa ako ng paraan para hindi niya malaman ang totoong nangyayari dito. Hindi na dapat natin pinag-aaksyahan ng panahon ng Dwarfina na yan. Pero paano kung totoo ang propesiya, Juliano? Paano kung siya ang tagapagligtas? Hindi ako naniniwala sa propesiya na yan. Kasalanan to ni Calixto eh. Siya ang nagpapunta kay Elvin para hanapin si Dwarfina. Dapat talaga maparusahan ng tagapangahas sa duwende na yon para malaman nila na hindi nila tayo pwede kalabanin.